Calcutta Hospital. Nakamas ako kasi sinisipon ako malala. Pasok namin ng check-up ni Michael. And nandito kami sa Calcutta Hospital. Yan. Yan si Michael. Andun kami nakapark sa dulo. That's Michael. Tabi siya ng Shopwise. Ayun o. Yan yung hospital. Okay, tapos nalagyan ko siya ng ziplock ay garbage bag. Dalawa. Para to sa paa niya. Kasi kapag maligo siya, kailangan niyang ibalot yung paa niya. I mean, para hindi matanggal yung gamot na nakalagay. Ayan. Tapos, ito. Tapos ito, lalagyan to ng kanyang insulin. Kailangan ito yung insulin bag niya, kailangan magkasya dun sa backpack. Kasi ayokong ipaganyan-ganyan niya lang, di ba? Tapos mamaya mailapad niya, tapos mawala. Napaka-importante niyang insulin. Ngayon, ito naman, isang set ng pang-alis, panglabas niya. Pag-hiwa-hiwalayin ko lang. Kailangan magkasya. Kailangan mag-exin. Kailangan magkasya. Kasya pa ganyan. Actually, ako yung nag-decide na huwag na akong isama kasi sayang kasi yung pera, di ba? Actually, hindi rin ako magiging masaya. Ang plano kasi namin noon, pupunta kami ng Singapore, mamamasyal na rin. Parang gano'n, like 5 days kami noon pupunta ng Singapore. Kaya lang, ito yung iniisip namin, yung after, yung paglabas niya, after noon, kailangan niya magpa-doktor. Alam mo yun, yung gastos ang iniisip, gano'n. Kailangan namin magtipid, kasi nga, ay, meron kaming, gastos na paparating, gano'n. So yun, ako na na okay lang kahit hindi na ako sumama kasi hindi rin naman kami makakapag-enjoy eh. Kasi iniisip namin yung gastos na paparating. Alam mo yun. So, kaya sabi ko, siya na lang kasi siya naman talaga yun, napaka-importante na kailangan niyang lumabas. So, yun. Next time na lang. Marami pa namang next time. So, napakaswerte ng mga Filipina na merong mayaman. Ayun. Kayang-kaya nilang gawin lahat, pero sa akin kasi hindi. So, kailangan ko yun i-consider. Hindi ako nagsisisi, pero ito kasi yung sitwasyon namin. Alam mo yun, naiintindihan ko yung kanyang sitwasyon. So, yun. Kaya sa mga nagko-comment dyan na mayaman daw yung aking afam, kung alam nyo lang, hindi po yan mayaman. Nag-aano po yan. Talagang nagbabudget lang yan para sa kanyang para sa mga bagay-bagay. Especially pagdating sa sa medical. Ganun. Pinaglalaanan niya talaga yan. Kasi wala naman talaga akong saan kami kukuha, di ba? Kailangan magtipid. Hanggang kayang magtipid. Ganon. Yan. Kasya pala. So, ito yung dadalhin niya. Ay, bakit naging ganyan? Kasi malungkot yan. Kasi alam niya na aalis yung kanyang daddy. Maiiwan siya. Ayan. Iiwan ikaw. Andito naman si nanay. Hindi naman ikaw nag-iisa. Ayan siya. Yung update ng ating spray. I think wala nang tulo kasi tuyo na doon, no? Wala nang basa. And ito, walang tulo. And dry. Ayan, no? Dry siya. Ayan. So, perfect. Reason why na pinalitan ni Michael yun ulit, ito bago na, and mukhang okay naman kasi sabi ni Michael ay, di baling gumastos siya ng 300 peso ngayon, actually naka 600 na kasi yung isa may taga. So, hindi namin siya naibalik kasi walang resibo, nakalimutan namin humingi ng resibo. So, yun. Sabi niya, di baling gumastos ako ngayon ng 600, at least isang gastusan na, kesa daw na magbayad daw siya ng water bill, buwan-buwan, aabot ng 400 or 500 dahil nga sa tulo na yan, tumutulo. So, hindi niya daw yan palalagpasin yung tulo na yan. So, kailangan aksyonan kasi magkakaroon siya ng resulta sa aming water bill buwan-buwan. So, mas maigi na yung gastusan niya ngayon. So, pinalitan niya talaga lahat ng bago para
Parang matigil na yung ano, yung tulo. Ayaw niya nung meron nagli-leak kasi gastos daw yan. Gastos nga naman talaga yan sa ano, tataas yung aming water bill buwan-buwan. So, yun. Kanyang recipe. What is that name? Here. What's that name of your recipe? Shepherd's pie or poor man's pie or Shepherd's pie? leftover pie or Pineapple pie? Yeah, merong mashed potato. Tapos, ground pork and beef. Tapos, merong cream of mushroom. Tapos, merong gatas. Titikim lang ako niyan, pero pagkain niyan, bawal ako sa ano magatas, ma-cheese, ang daming cheese niyan, guys. Tapos, madami pang gatas, ayan, bawal sa akin yan. Pagkain niya lang yan, pang isang linggo. Ayan ang kanyang food. Okay, and then, ako yung gumawa ng mashed potato. Ito siya yung nagmix. Ako nagluto ng ng ground beef, tsaka ground pork. Yan. Mix. Tapos ito yung aking pagkain. Yan ang sarap. Lauoy. Wala akong saluyot. Petchay nilagay ko. Tsaka okra. Pang ilang days ko din to pagkain. Hindi yan kumakain si Michael. Ayaw niya yan. Okra, pati yung gulay, petchay, tsaka yung kalabasa kasi malambot. Tapos ito yung aking paksiw. O, diba ang daming sabaw, sarap. Paksiw na maraming sabaw, parang tinola. Yan, pang isang linggo ng ulam yan. And hindi yan kumakain si Michael ng paksiw. Yung tilapia kumakain siya, pero pag ipinaksiw ko, ayaw niya yan. Yan. May pagkain naman siya. Akin lang yan. Pang isang linggo. So, dito na ang mashed potato. Yan. Kasi i-bake niya yan, guys. Bake for 40 minutes. Looks like watery. some of the water evaporate. Take a couple scoops out and throw it in a bowl and eat it. Yeah. Healthy food. Healthy food. Let's put it this way, it's healthier than anything you get in a box Yeah. in America, This one is all natural. but overall healthy, it's probably middle of the road. 50%. Yeah. This area, no mashed potato. Yeah, I know. I'm trying to get some over there. So I'm going to put spread here. Paborito to ng mga Amerikanos. It's all Americans' favorite. And this is what Grandma used to make on Saturday nights because we would be out of food by then. And then Sunday, she would do an all-day cooking spurge. So this one is easier. Huh? She did. Easy to prepare. My grandma would cook all day on Sunday and then separate everything into meals for the week. And then we would just pull things out of the freezer and either heat it up in the stove or heat it up on the microwave. My grandmother worked 6 days a week, 16 hours a day when I was growing up, so she didn't have time. To prepare food every day. Food every day. Yeah. Okay. Ready? And after this, Okay. if we had some butter, we'd pour just a little bit of butter. We on don't there, have but we don't have butter, so We out of water. I forgot to buy it. go ahead and open that for me. Okay. Put it here in the oven. Careful, it's hot. And we want to get it Up. a little higher because we want the coils to help kind of give a crust to the potatoes. Okay. And now, Okay. And set it for 40 minutes. okay. 40 minutes. I'm gonna double check. Alexa, 40 set minutes. timer for 40 minutes. See you in 40 minutes. Time check. What time now? 2 o'clock? 2 p.m. So, ang lunch namin ay 3 p.m. na. I woke up late, so Pina Michael. it's now Good. it's now got what we call recovery. Looks like lasagna. Yeah. It's more like a beef pot pie. Yeah. That's why it's called a shepherd's pie. It's what poor people would do when they had just leftover stuff and they mix it together. Shepherd's pie. Yeah, like the shepherds in the fields tending to the sheep and flocks, or like the story of baby Jesus and the three shepherds. Shepherd's pie. I'm Americano. This is my food. What is this? Well, as you said in all the other videos, shepherd's pie. Shepherd's pie. Look, it's yummy. And it's creamy. Ooh. Looks nice. And it's saucy. Saucy, creamy. Mm. Okay, I wanna taste it. Let's see if it's yummy. Where's your- No, I mean you. Oh. You wanna taste it and show it to the guys that you made it perfect.
And if it's yummy, Alexa, mute! It's hot. It's good. Mm-hmm. Good, perfect. I forgot the Worcestershire sauce though. It's okay. I'm a Filipina, and this is my food. Charan! My food, guys. I have rice. I have okra. Okra is my favorite. And Michael's. Michael's not favorite. He hate okra. Then I have a, what do you call this? Kalabasa. Squash. And I have a pechay. Lauoy. Sari-sari yan, sari-sari. And I have fish. This is paksiw. Yay! This is yummy food for a Filipina. So yummy. Very organic. And that's very organic too, right? Yeah. Yeah. So let's eat, guys. Time check, 3 p.m. We are a Filipino. No, we are an American. 3 p.m. lunch. I wouldn't call that American. What? Well, meals are usually 8 o'clock, 12 to 1, 5 to 6 in America. So this is snack now. This is eating late. Let's just call it that. Eating late. Okay. Good morning. We are heading to Cabanatuan. And that's Casey. Casey. May lalamig siya. That's Michael. So time check. It's only 6:40 a.m. So, punta kami ng immigration dahil kukuha siya ng exit. ECC for the exit. Kasi ay soon, lalabas siya ng bansa. Kailangan niya lumabas ng bansa kasi expire na yung kanyang soon, ma-expire na yung kanyang 3 years extension. 3 years extension visa. Baga kailangan niya mag-renew ulit. Ganon. Renew another 3 years. So, kailangan niya mag-exit. Those engines aren't that strong. Hence, they're a cheap motorbike. It's the only way they can own a bike because they're cheap. Nueva Ecija. Welcome to Nueva Ecija. Philippine Highway, which is a major highway in this country. Capan City. It's traffic. People are selling chicharon. Ooh, how much for the chicharon? It's 100. For how many? Chicharon. Chicharon for 40 pesos. Because it's traffic. Look at that. It's Americano's favorite. Hey, I like pork Yeah, rinds. yeah. Pork rinds? In America, we call those pork rinds. Pork rinds. And Casey's sleeping. Casey, say hi. Casey, are you sleeping? No, she's not sleeping. Kilometers. Yeah, Mount Arayat. Where did we turn off? Those are sack of rice. They're, yeah, those white sacks. I gotta be honest, yeah, but Dun sa LTO kasi nagpunta din kami ng LTO kanina. And ayun, so finally, good news na talaga. Pero wala pa yung papel. And ipinakita niya lang sa akin yung conversation nilang dalawa nung nag-aasikaso ng papel, which is nasa Maynila pa daw, pero sure na daw sa Wednesday. Sure na daw yun, promise. So sa Wednesday ay nasa kanya na, nasa LTO na yung aming transfer of ownership. And pinakita niya sa akin na, kasi meron siyang picture, sinend sa kanya na, ayun,
andun na nga yung pangalan ni Michael sa transfer of ownership ng aming sasakyan. Yay! Meron ng title yung aming sasakyan. So, excited na ako na mapasa kamay namin siya. So, yun. So, yun ang update ng ating title ng ating sasakyan. Sa kwarto ni Michael, ito yung craft room niya. Tingnan nyo, yung dito sa bintana. Kitang-kita dito yung Mount Arayat volcano. You know? Ayan, Mount Arayat yan. Galing, no? Ito yung kanyang view everyday. Parang may lumalabas na yung usok-usok. Hindi usok, parang fog sa taas ng volcano. Ayan. Ayan, foggy. Parang buong gabi umulan ngayon. Kasi merong bagyo yata. Hi guys! Kahapon, galing kami ng immigration. And gusto ko itong i-share sa mga foreigner, sa may mga AFAM na nandito sa Pilipinas, sa mga foreigners dito sa Pilipinas na under tourist visa. Kasi kahapon, nanggaling kami ng immigration and yes po, sa April ay 3 years na si Michael dito sa Pilipinas under tourist visa. So, lahat ng tourist visa ay allow lang sila magstay dito hanggang 3 years. So, after noon, pag 3 years na, kailangan ay lumabas na ng bansa, umexit na kung saan nyo gusto pumunta. So, si Michael, pupunta siya ng Thailand for 3 days. Actually, pwede like 1 day lang or 1 night, tapos babalik ka ulit. So, pwede yon. Pero si Michael kasi ay ginawa niyang 3 days dahil ay maghanap siya ng doon para sa kanyang liner, para sa kanyang paa. So, maghanap siya ng clinic. So, yon. For 3 days doon, tapos babalik ulit siya dito sa Pilipinas. So, kahapon, kumuha siya ng ECC. Kasi yun ang kailangan mo kapag over 6 months ka na nagstay dito sa Pilipinas. And kailangan mo yon yung exit clearance certificate na makukuha mo sa immigration. And yun, kailangan papunta mo sa immigration ay 1 week before your flight. Kasi ay bago mo makuha yung ECC na yon ay mag-aantay ka pa ng 3 days bago mo makuha yung certificate na yon. Sasabihin sa'yo, hindi ko alam kung pare-parehas yung immigration na sasabihin nila sa'yo na balik ka in 3 days. So, kasi ganun kay Michael. Gusto siya pabilikin for, after 3 days daw para makuha yung kanyang certificate. And yon. So, ang binayaran niya ay 500 pesos sa, yung certificate na yon ay para yon sa clearance galing sa kanila na wala kang ginawang kalokohan dito sa Pilipinas, wala kang violation, wala kang hindi tinupad na batas, ganun, wala kang naging kaso, hindi ka na-involved sa mga masasamang gawain, so yun. So, bibigyan ka nila ng clearance na okay ka. Pwede kang lumabas. So, wala kang ginawang kalokohan. So, ganun yun. So, yun. Yung mga requirements, kailangan yung buong resibo for your extension na tuwing nagpupunta ka sa immigration for your extension, like nag-apply ka for your extension visa for usually 2 months na lang ang binibigay ngayon. So, meron silang binibigay na resibo. I'm sure na itabi mo lahat yon kasi kailangan mo yon dalhin lahat kasi tinitingnan nila. Yung kay Michael, as in nakalagay sa folder, and yun, so far lahat naman na itabi namin, and tinignan nila isa-isa. And ang pinaka number 1 na hinanap sa kanya ay yung pinakauna niyang resibo nung nag-extend siya ng visa. So yun, which is 2022, yun yung pinakauna niyang dating na nag-extend siya ng kanyang visa. Pinaserox yun. Kailangan ipaserox niyo yun, yung resibo na yun. And yung pinaka-last na extension visa niya, which is February. February ba yan? Is that February lang? Yun. So, pina-photocopy din namin kasi hiningi din nila yung Xerox nun. Tapos, ay humihingi din sila ng photocopy ng Xerox ng yung passport. And then, kailangan din ng Xerox ng yung passport mo. Di ba yung pagka-entry mo, merong stamp na nilalagay doon kasi may date yon, may date, may year, kung anong araw ka dumating, anong year and araw ka dumating dito sa Pilipinas. So yun, kailangan mo yun ipa-Xerox kasi kinukuha yon. And then, hiningian din si Michael ng 3 2x2 picture, which is passport size. Kasi ilalagay yun yung isa, ilalagay yun sa ECC, para sa yung ECC na ibibigay nila sa'yo. Tapos yung dalawa ay kopya nila. Ayun. So,
Yun, so medyo tagalan lang kami kasi Monday nagpunta kami. So madaming madaming kumukuha ng extension visa. And I think yun yung mga kailangan gawin. And yun, so in-interview din siya kung ilang araw siyang mawawala, saan siya pupunta, and anong dahilan, bakit siya lalabas, yun yung mga ganon. So nagsabi siya ng totoo. So sinabi niya na kasi expire na yung kanyang visa for 3 years, so kailangan niya mag-exit. So sabi niya, ay pupunta siya ng Thailand kasi for health clinic, gano'n. Maghahanap siya ng nung mag-aayos sa kanyang liner para sa kanyang paa. So, yun yung dahilan niya. And then, tinanong kung ilang days siyang mawawala. Sinabi niya 3 days, tapos babalik din siya after 3 days. So, yun. So, yun. So, sa ECC, naka-indicate doon, parang nag-estimate sila na by February 25, wala na si Michael dito sa Pilipinas. So, may expiration doon. So, pag nagsinungaling ka na hindi ka lumabas ng bansa, syempre, another violation yun. Makikita nila, malalaman nila sa kanilang record sa database nila. So, yun. So, yun. Tapos, gusto kong i-share yung kapag nasa labas na kayo ng bansa, kasi yun yung inasikaso namin ngayon, ay pinadownload ko si Michael ng egov.ph. Pero, gagawin niya yun pag nasa labas na siya ng bansa, like 2 days bago bumalik siya dito sa Pilipinas kasi kailangan ng QR code. Ayun, so kailangan ay naka-register ka sa QR code. Meron kang QR code na ipe-present sa immigration kapag ka bumalik ka dito sa Pilipinas. So, kailangan yun i-register, kailangan 72 hours, pwede ka nang makapag-register kasi ay tinatanong doon, fill upan mo yung form na yun through the website. Tinatanong doon yung flight number, ganon, flight date. So, malalaman nila kung gaano pa kalayo yung flight. So, kailangan 1 day or 2 days, dun pa lang kayo pwedeng mag-register and makukuha mo yung QR code and kailangan yun sa immigration, i-scan nila yung QR code. So, actually, information mo naman ang laman doon sa QR code na yun. So, yung tutorial sa YouTube marami. So, pwede kayo mag-research. So, yun lang. Sana nakatulong tong video na to. Bye!